Ayan, mapagpalang good morning. Mapagpalang good morning sa lahat at magandang gabi, magandang hapon kasi buong mundo po nakakapanood, no, ng ating mga vlog. Maraming salamat sa support, mga minamahal nating supporters, viewers, marathoners, mga anonymous. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo po sa amin, no, mga kalangga. Siyempre diyan si Justin, okay na ang pakiramdam niya, no? Hindi ka na ma-hospital. Bro, muntikan ka na lang ma-hospital kahapon. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi siyempre, Wala. Na ako eh. Parang ako. Lutang na ako. Ilang oras na ako nagsusok eh. o yun nga, mga kalangga, umalis ako kahapon talaga. Si Justin ay, Naghiga lang ako noon. di magkasalubong tayo? Umalis ako, diyan ka. Nahiga daw dyan sa duyan. Tapos, Patawir kasi yung pagkahiga ko. ay, kaya man siguro. Umakat siguro yung acid tsaka Sa ano mo? saan. Ay, nagtataka nga ako dun sa pharmacy, talagang dinidi niya na buntis yung kaibigan mo. Natawa na lang ako kasi mga kalangga, yung kaibigan nila, Justin ang pangalan, babae, buntis, nagsusuka daw. Ay kung di man pong buntis yun kasi posible naman po. Say bakit? Baka buntis nga. Ano pa ako ng piti? Pagpitihin daw kita. Sige, subukan ko mamaya, bili ako ng piti. Ipatry natin. Bro, ang pag-try ng piti, pagising mo sa umaga, unang patak ng ihi mo, mga gano'n. Yun ang patak mo ha. Para tingnan natin kung talagang positive o negative. Natawa lang ako doon sa pharmacy assistant. So ayan mga kalangga. At may gagawin ako ngayon. Pero bro, mayroon lang akong tanong. Sa sitwasyon natin, no, 'di ba, may mga pinagdadaanan tayo. Ano ba yung pwede mong maipayo sa mga tawag natin, yung mga hindi marunong umintindi? Maintindihan? Oo, umintindi ng sitwasyon natin kasi ang daming mga may di ba? Ang daming mga ako nga ito sabihin ko sa iyo. 'Di ba nagpupunta ako doon kila Rachel. Isa sa mga sa akin. Ano daw ako? Oh, 'di ba? Anong payo mo lang sa kanila kasi kailangan nating payuhan sila sa mga ganyan. Nagsasabi. Oo, sa mga nagsasabi na ganyan na hindi nakakaunawa. Sa aspeto ng tao kasi ang mga tao kasi Mapanghusga ba? mapanghusga saka yung utak nila ay makikitid. Oh, yun. Aminin natin na hindi tayo all knowing hindi natin alam yung mga bagay-bagay at di din tayo ganun kalinaw intindi. Oo. Kasi iba mga hindi talaga nakakaintindi. Oh, marami so, sa mga ganung bagay, kahit ano man sabihin natin, kahit anong explain natin sa kanila, ay di talaga tayo nila pakikinggan kasi mga sarado ng isip niyan ay yun. Mga lock na ang utak niyan. Oh, may maganon. Yun yung sa pamantayan ng sa pamantayan ng tao, sa standard ng tao. Oo. Pero sa standard naman ni Lord, sa standard ng kalangitan, ay iba. Iba. Magkaiba po yan. So bilang isang tao na siyempre nakakamdam tayo ng emosyon kasi sasabihan ka nakakalungkot naman kasi alam mo naman sa sarili mo hindi. Nakakasakit din talaga. Nakakasakit kahit makita nila na ako ganito lang. Nasasaktin naman kahit sino, no, kahit ikaw naman naalala mo dati yung ginawang nila dati. Kahit pa nasasaktan ka doon. Ngayon ang pamantayan ng tao is mababa lang, ganito lang yung standard niyan. Ang pamantayan ng Diyos dito yan. Taas. So kung ang pipiliin mo ay pamantayan ng Diyos, ang pinaka-the best mo gawin, kumbaga, huwag ka na lang maggulok at ipagdasal mo na lang yun. Yan ang pinaka-the best. Kasi yan, kahit anong gawin mo diyan, kahit anong ipakita mo diyan, may masasabi at may masasabi yan. Tama. Sabi nga, gumawa ka ng mabuti, masama para sa kanila. Gumawa ka ng masama, lalo kang sasama. Mas sasama ang imahe mo sa kanila. So hindi dapat tao yung piniplease natin sa buhay natin. Kundi tama. Si Lord yung piniplease natin sa buhay natin. Kasi ito yung pamantayan niya. Ito yung pamantayan ng tao. Nasa baba lang tayo. So bakit natin sila, kumbaga ay papakita natin na hindi ako ba, ipoprove natin sa sarili natin. Wala tayong kailangan patunayan sa mga tao. Ang may kailangan tayong patunayan dito sa taas. kasi ito yung standard ng Panginoon. At ito, standard lang yan ng tao. Tama. Kapag yan tumanda, nagkasakit, namatay, wala na yan. Tama. Pero ang Diyos, naandyan. Andyan lang. Kahit saan ka dalhin, kahit saan ka pumunta, naandyan yan. Kaya, ang pinaka-the best, pag-pray natin. Yun. Pagdasal natin, at saka manahimik na lang tayo. Kasi alam natin sa sarili natin na hindi ako ganyan.
once na pinuprove natin yung sarili natin, mas umiingay yan. Parang Yun. lumalabas lang na nagiging guilty tayo. Kaya yun ang ginawa ko eh. Oo. Nanahimik na lang ako, nagsariling sikap at nagdasal. Tama. Yun naman nga ang sabi ko sa kanila Kaysa din. makialam ka sa kanila at kung ano-anong pagsasabihin sa iyo, ay di wala ka naman, may stress ka lang dyan. Ako, nakaraan, nag-live ako kasi parang sobra naman. Isipin mo, ilang araw pa lang ako nagpupunta doon. Ang dami na. Siyempre, kahit papano, pwedeng manahimik. Kaso nga lang, dahil sa, siyempre, sabi mo nga, nasasaktan tayo. Para ang kailangan niyang payuhan na lang at ipagdasal. Yun ang ano ko sa vlog, sa Pagdasal live nakaraan. Kasi, sana maunawaan nila at yung mga pinapayo sa kanila, tapos intindihin lang nila at maging malawak pag-uunawa nila. Kasi ano yan, tawag nito, sila ang kawawa dyan. Inaano ko, ako naawa ko sa kanila sa mga ganyan. Bro, may giyera ngayon. Ang panahon ngayon, di ba? Saka yung mga yung mga tao, wala yan. Hmm, Wala yan sa pamantayan ng Diyos. tama. Yung tao, isang patak lang yan. Sa isang, ang tinatawag na eternal life, yan yung karagatan. Tayo, isang patak lang tayo. Buhay natin, sabi nga sa Biblia, parang hamog, di ba? Oo. Na bilis mawala. Sabi Ganun nga, lang. sabi nga yung mundo, isang click lang yan. Mm-hmm. Oo, tong mundo, isang click lang yan. Isang click lang yan. Parang Kaya, ganun lang. Kapag di natin patatatagin yung ating spiritual na pananampalataya, wala, bababaw yung imahe mo. Ang makikita mo na pang naghahabol-habol ka sa pagpiplis sa kanila na kumbaga wala na yan, mga sarado ng utak yung mga yan. Yun nga. Pero bro, para sa akin, kahit sarado utak nila, parang sabi ko, tayo na, di ba? Kahit baliwalagan lang. May pakiramdam tayo, kahit papaano naisip natin, na-realize, may mga time na ang tao ay nagbabago. Dahil sa mga naririnig niyang payo. So na-realize, tama ako, sana, baguhin ko na ang sarili ko. Sana. Sana ganun sila. No? Ganun sila mag-isip sa mga nangyayari sa surroundings nila. Kasi isa pa yon, ang karma kasi kawawa yung pamilya nila. 'Di ba? So basta tayo importante, nagpapatuloy ano man sinimulan natin, 'di ba? At sabi ko nga, importante habang tayo nabubuhay, wala tayong napaang tao. Di baling siraan tayo, awayin tayo, okay lang, mahalin natin sila. Ganun lang naman importante diyan at nagpapatuloy tayo. Yung nabubuhay tayo, kumakain tayo 3 beses isang araw o kaya hindi tayo nagutom, at least pag may sobra, nakakatulong tayo sa iba. Di ba? Yung importante. So yun isa sa mga napakatinding pamantayan. Sabi natin, hindi man natin ma-perfect yung 10 utos, di ba? Kasi tayo nagkakamali, pero may pagbabago. Ayun, mga kalangga. So that is nakausap natin si Justin, di ba? So ngayon ko lang kasi talaga siya nakausap ng kahit kahapon. Dahil sa masama pakiramdam niya. So yun, di ba? Napaka talaga tago sa puso, no? So sana ang lahat ay maging okay na, ha? O, abangan niyo ako, may gagawin ako. Magsasaing ako. Ay, hala. Diba? Ito na naman mga kalangga ang vlog ko. Pasensya na. So, thanks God kasi si Justin ay okay na po na naagapan. Kasi kahapon talaga iba pakiramdam niya. Talaga, kahit ako kinakabahan, pero pinantay ko naman siya na maging okay. So, ayun o. Magsaing tayo mga kalangga. Salamat po kalangga sa anonymous na nagbigay ng mga tulong sa amin dito. Maraming salamat. Ito kasi syempre pang-alaalawan, alam yun. Pandagdag. Ayun, pagsaing ako. Ito yung nakakamiss talaga dito mga kalangga. Di ba? Pagkatapos nito, alam mo yung ulam namin Justin? Ito, lalagyan ko ng igigis ako, lalagyan ko ng sariwang, hulaan nyo, kangkong. Sariwang kangkong mga kalangga, masarap yan. Fresh kangkong. Kung dyan muna kayo mga kalangga, tapusin ko lang to at update ko kayo sa mga karagdagan ng aking vlog ng mga kalangga. God bless po sa ating lahat. So, ito na. Tapos yung kuha ko ng kangkong. Mga kalangga, yung kangkong dito sa likod ng kubo. Mali, sweet, sweet. Masustansya kay fresh na fresh. So, mamimitas tayo ng tanim na kangkong dito.
O, di ba mga kalangga, naulit lang to kahapon. Kasi ito, fresh na fresh. Ang tataba. Alam nyo ba mga kalangga, may kasabihan. Ang kasabihan, pag may itianim, may aanihin. Pero hindi man pa ako nagtanim nito. Salamat sa nagtanim nito ng panimula ng kangkong. Hindi ka nabibili. Oh. Damihan ko na para marami tayong makain gulay. Pag sa probinsya talaga mga kalangga, magtanim ka lang. Hindi ka na mamimili. Kaya sa mga ano dyan, mga may kunting ano lang, alam nyo kahit wala kayong lupa, sa paso lang pwede yung kangkong. Gaganap yan. Sa restaurant nga mga langga, ini-steam lang to, baka steam, may kunting bagoong, yun na yun. Ang mahal pa. Okay, madami na to. Oh. Diba? Fresh na fresh. Kung bibili mo to, magkano na, di ba? So, ito lalagay natin sa sardinas. Fresh na fresh galing sa farm dito sa ano. Farm sa Kubo, mga kalangga. May farm ng Kubo, hindi lang kangkong, no? Madami. So, yan. Dyan muna. Update lang to. And syempre, may karutong pa to. So, maraming salamat sa lahat, mga kalangga. So, ito na, mga kalangga. Kukutus-kutusin muna natin. Diba? Fresh na fresh. Sabi ko nga sa inyo mga kalangga, sa ibang restaurant, ini-steam lang to. Ganito pagkahiwa nila, pagkaputol, ini-steam lang yan. Tapos may pagka-steam, may bagoong. Sa ano yung restaurant na sikat? Chowding. Chowding Food Store. Food Store Restaurant. O, diba? Sarap to. Alam niyo ba, favorite ko tong kangkong. Ang sabi ng lolo ko, ang kangkong, isa daw ang kangkong sa, ano, sa nakakatulong kung paano maging matalino isang tao. Kaya alam niyo na mga kalangga, kung anong dapat niyong kainin. Kengkong. Ang kengkong na walang kasing sarap. Adobo, masarap din to mga kalangga sa adobo. Nalala ko nung kapos na kapos noon talaga, diskarte ako noon, mga kalangga. Pagkukuha ko ng kangkong, tapos i-adobo ko. Ganun yun. Wala kaming panggulam dati. Kangkong, oh. Kasi, that time mga kalangga, wala akong trabaho noon eh. Halos mag-isang taon wala akong trabaho. Kaya sabi ko, wow, may mga kangkong sa paligid, kukuha ka lang at igigisa mo. Oh, di ba? Ulam na. Ito yung ano namin, pangsahog.
Dilata. So yan mga kalangga, tapusin ko lang to. No, tapusin ko lang at magluluto pa. So yun mga kalangga, at actually hindi pa ako nakapagluto kasi yun nga, at tutulungan ko si Justin, yung pagkukumpin yun sa kanyang project, malalaman niyo po at makikita sa vlog niya, no? Sabi ko tulungan ko na siya kasi yun nga, at free time naman ako ngayon. So hindi muna ako sumama sa mga lakad at magluluto na ako mga kalangga. No? So, syempre, bawang sibuyas pa rin ang ating pangunahing sangkap sa pagluluto, mga kalangga. So, tayo ng bawang sibuyas kasi magigisa na ako. So, yun, nagkukumpuni pa si Justin. Narinig niyo yung pumupukpok. Siya po yun, mga kalangga. May project siya dito. So, lutuin ko lang tong ulam namin tapos kakain kami. Yung kanin, luto na. Siyempre, okay na. O, diba? Ganun lang to kahapon. So, mga kalangga, sana ay hindi kayo magsawa sa amin. Magsuporta. Kailangan po namin kayo, mga kalangga. Kayo po yung isa sa mga sa amin. Number 1 sa puso. Ayan, pagpasensya nyo mga kalangga, kasi personal vlog lang muna tayo. Sabi ko nga mahirap din gumawa ng content pag mag-isa ka. Kailangan lang, hindi ka mahiyain, pero makapal lang ang mukha mo at daldal ka. Ito, magluluto na ako mga kalangga. Pahinga muna at magtanghalian lang kami. Ako naman may project akong gagawin din. Hindi pa natatapos. Kasi nabibisi man tayo. Siyempre, kailangan ng content. So, magluto ako. Ulam namin. Habang nagtatrabaho kami doon, kinakwento ko kay Justin yung experience ko sa Japan nung nag-upload ako mga kalangga. So, mga kakaibang experience doon. Kaya sabi ko kay Justin, kung may pagkakataon, di ba, pagka-graduate niya, kung pwedeng mag-abroad siya, pwede naman yan. Kinakwento ko para aware siya siyempre sa mga pwedeng mangyari pag sa ibang bansa, di ba, mga kalangga. Kayo, di ba, karamihan dito nasa abroad. Isa na doon, unang homesick. Homesick hindi naman mawawala yan. Lahat tayo magkakaroon ng ganyang no? Kumbaga, pakiramdam, homesick. Pero, syempre, yung homesick kasi, pwede namang labanan yan. Pero sa isang mag-abroad, lalo sa umpisa pa lang, no, mga kalangga, hindi yan mawawala. Ako naman dati na homesick din naman ako. Pero, ko lang, nasa sa atin yun, kung paano natin lalabanan yung mga ganyang pakiramdam, no? Mga ganyang aspeto o sitwasyon. Yung homesick kasi talaga, isa yan sa, mararamdaman natin pag tayo humiwalay sa pamilya natin. Diba? Kahit dito sa diet, ako naman din naman talaga, sa ngayon, sanay na ako, sabi ko, na mahiwalay. Iniisip ko na lang, ano ba yung dahilan kung bakit ako nandito, kung bakit ako humiwalay, di ba? May mga reason kasi yan. Diba? Kasi mga kalangga, yung experience natin sa ibang lugar, yun ang kumbaga magiging alaala natin na maitatago natin at minsan may kikwento natin sa ating mga mahal sa buhay. Kahit sa mga anak natin o mga magiging apo, yung kapanahunan na kumbaga kapanahunan na kasaysaya yung kwento mo, yung kwento ng buhay mo. O di ba? Hindi naman may iwasan yan minsan pag nagkakasama-sama kayo. O di ba? Sabi ko kay Justin, yung tiyataniman namin doon, ang lalawak, ang laki ng farm. Ang kalangga sa Japan, yung lettuce pabilog. Sa atin, pabuhagag. Yung pabuhagag sa kanila, sunny lettuce.
Tapos yung Baguio Pechay sa kanila din ang lalaki. Pag nag-harvest nga po kami nun, talagang talagang sa isang Baguio Pechay, kumikilo ng umabot ng 10 kilo tsaka 12 kilo pag malalaki na talaga. O, diba? So, ito na, simulan ko ng pagluto. So, dito na ako magluto, mga kalangga. Carninas, no? Igigisa ko sa kangkong. Oh, di ba? So, tapos ko lang ito, mga kalangga, no? Diyan muna kayo. Ay, ito na. Tuloy ko na lang din. Oh, di ba? Siyempre, konting lang, saktong mantika lang mga kalangga. Konting naman, oh, di ba? Simot na yung mantika, kailangan natin bumili ng mga kailanganin dito. Kaya mga kalangga, maraming salamat sa support, yung mga nagbibigay sa amin ng mga blessing. Malaking tulong po yan sa amin dito. Kasi tulad namin, Justin, kahit ako, wala pang ganong nyo, pambayad-bayad sa mga kailangan. Ito ako. Pag pumisik-pisik na yan, tubig lang, ibig sabihin mainit na. Pag ako nagigisa, laging minuna bawang. Kung may luya, luya po. Saka mahalaga, pag ako nagigisa, gusto ko yung brown-brown yung bawang. Hindi ko gusto yung hilaw na bawang, tapos isalagay. Mayroon kasi akong kinainan na kainan, yung bawang bilog-bilog pa, hindi man lang pinino, tapos inantay mag-brown-brown. Siguro yun ang mas masarap para sa kanila. Sa akin naman kasi experience, gusto ko brown yung bawang. Ayan, brown na. Pwede na. Pag brown ng bawang, pwede mo na ilagay. Pero depende sa atin yung kung paano tayo magluto, mga kalangga, no? Kanya-kanya pong technique kahit sa panlasa. Siyempre, mga kalangga, ilagay natin ang sardinas. Tapos lagyan natin kunting sabaw. Yung ilalagay nyo na mga kalangga, para hindi hassle, pag naglagay kayo ng kunting sabaw-sabaw, yung mainit na po. Kung may mainit po kayo. Ganyan po kayo mga kalangga. Mga dalawa. Para may sabaw-sabaw. Tapos, titimplahan nyo na lang yun. Aray ko! Mainit talaga. Yung galing sa jar. Grabe. Ayan, napasok akong tuloy. Sagit lang mga kalangga. Masakit oh. Ayan mga kalangga, mainit yung napasok sa akin. Pag napasok po kayo, nyo agad ng malamig na tubig kung pwede. Kung pwede nga galing sa ref, may ito malamig oh. Para hindi na siya napasok ko ng mainit na tubig. Para hindi na siya masyadong yung init dun sa paso, hindi na malunasan. Yung lunas talaga mga kalangga sa paso ay malamig na tubig. Agapan nyo na. Para yung pagkapasok yung init, hindi na mag-ano sa balat, mag-iilalim. Ito yung first aid mga kalangga. Based of my experience po. Grabe.
Oh, nawala ulit yung sakit, yung init, oh. So, ito na. Kulo na. Ilalagay ko ng kangkong. Pero pwede nyo naman yung timplahan na. Kasi nasa sila kayo dito. Itong pula, ito. Itong sa bote. Alay ba ito? Pambihira. Asan dito yung ano? Kulay pink. Ito lagi. Ito pink. Ito na, nakita ko na ito. Lagayan ng palaman. Oo. Ayan mga kalangga, kunting asin lang. So, lagay na natin ito. Diba? Tapos tatakpan natin yan. O yun mga kalangga. Ito. Tatakpan natin yan. Maya-maya. Mag-inti na nyo ha. Wow. Sa ilalim po yan sardinas. Ginisang sardinas na may sabaw. So pag ano na yan, maya-maya tingnan nyo kung okay na. So yun muna mga kalangga. At syempre mamaya after nito kakain na kami ni Bro Justin. At busy pa siya doon. Tinutulungan ko siya. Dalawa kami nag-ano doon sa kanyang project. So yun. Maya-maya kainan to. So yan mga kalangga. Ito yung tsura niya no. Oh. Diba? Yung lunch namin. Pagkain namin ni Justin no. Wow, sardinas po ang sahog niya, no? Wow. O, di ba mga kalangga, saglit lang mano naman yung kangkong. Saglit lang maluto yan. So, lagyan ko ng konting sabaw. Siyempre may konting pamintang durog yan. So yun, maya-maya kakain na kami. Okay na yung limuto mga kalangga. No? Pasilip natin. Wow, di ba? Simpleng ulam lang. Yung kangkong fresh na fresh galing dito sa farm ni Ruel. Sa kubo. And then syempre, sardinas. O, sasabay namin. Ito hindi naman pwedeng ihalo. Ito panimpla din to. O, di ba? O, yun. Kain na na. So yun mga kalangga, maghain na ako, kakain na po kami ni Justin. Yan mga kalangga. Ay, hindi. Diba? Kakain na yung mga kalangga, oh. Mamaya ka na, mamaya ka na.
gutom na yung nangangalabit na yung pusa. So tara mga kalangga, ito na. O, diba? Nakain na tayo. Tara, tara. Ito yung ulam mga kalangga. Yun, ito yung linuto kong ginisang kangkong with sardinas at tuna. O, diba? So, tara let's! So, tara. Mga kalangga. Ito ba ito? Ito yung ginamit? Ah? Itlog ba ito? Nakita ko dito, itlog. Go. iPad. Ito na yan. So, tara. Every 11 at 12, bumabalik siya. Oh. Eh ngayon, simula alas 8 na, andyan na siya eh. Oh. So, yun mga kalangga, kain tayo. Itong pusa kakaiba. Malalaman yung kakaibang pusa na to. Yung mata niya, green tsaka blue. Maganda sana kung lalaki, babae kasi para mga anak siya. Babae yan. Babae. Ay, babae? Sana mga anak. Pakambagan natin sa manok. Nakita mo sa iya, yung manok tsaka pinagalo. Hindi ka naman taga dito, Miming. Ayan, Hapon ka lang naman dito, Miming. So, feeling house ka, ha? Feeling may bahay ka, ha? Mapili yan sa pagkain. So, Lord, thank you po sa blessing nito. Salamat sa lahat ng blessing. Thank you po sa pag-iingat. So, Lord, kayo po bahala. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Yun, makalangga. Kain tayo, ha? Wait, no? Ito, fresh na fresh. Hindi ko masyado dinuto yung yung kangkong. Chapo, nagkangkong din ako. Ko eh. So yun na muna mga kalangga, ang vlog na ito, sa araw na ito, pasensya na, personal vlog lang na muna kami ni Justin, parehas kami gumagawa ng sarili naming content dito. So, thank you so much sa lahat ng support, mga ka-Rochelle, mga kalangga, lahat ng mga minamahal natin na sa YouTube industry, thank you so much sa lahat-lahat. No, mga anonymous, malaking tulong po sa amin, and syempre sa lahat ng pagmamarathon ng aming mga vlog and live. So, ulam lang namin. No? Ito, dekadan tong itlog bro, ilang araw na to. Tapos saging. Nakarang saging pa ito mga kalangga. So, una, maraming salamat sa support. Sana hindi po ay magsawa sa aming mga vlog. Kahit ano man pong vlog, lalo na sa pagcha-charity. Subakan nyo pa yung aming mga mga vlog, mga live, mga kalangga. Again, ingat po kayo lalo sa mga nasa malalapit sa nangyayaring kaguluhan doon sa giyera. Mag-ingat po tayo. At i-pray po natin silang lahat na sana safe po, wala mang mangyaring masama sila at hindi man sila madamay. Again, maraming salamat. Ingat po. God bless.